Hello po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi kung anumang oras na napanood niyo po itong video ito. At sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. So for today's video po, ituturo ko po kung paano yung tamang pagre-register gamit ang inyong mga Dito SIM. So hindi na po natin ito patatagalin. Let's go! Welcome po to Kabarangay Mo Vlog. Pa-subscribe lang po para mas updated sa mga bagong videos. Bali, ang first step po na gagawin po natin ay i-download nyo po yung Dito Kaya or Kaya Dito. Downloadable po yan dito sa my Play Store. So, search po natin dito click po natin yung Play Store, and then hanapin nyo lang po yung Dito app. So, may search bar po dito. Type lang po natin yung Dito Kaya. Ayan. So, naka-install na po yung sa akin. Kaya, ang gagawin na lang po natin ay i-open na lang po natin. May konting commercial lang po siya. Click nyo lang po ito, close nyo lang. And dito po sa sa may Kaya Dito, makikita nyo na po yung dashboard. So yung sa akin may kompleto na po kasi meron na po akong dashboard. Makikita po sa dashboard po natin yung remaining balance. So makikita mo yung details po rito. Click mo yung details kung ilan pa po yung natitirang load nyo. Yun po yung kaibahan pag meron kang Dito app. So ayan, makikita nyo po yung duration o kaya expiration ng natitira nyong load kung meron po kayong Dito app. So balik po tayo doon sa main dashboard. So dito po makikita nyo yung SIM registration. Ito po yung pinakauna. So kailangan po muna, before kayo mag-register, kailangan i-insert nyo muna yung bagong biling Dito SIM kasi magbibigay po ito ng OTP o one time PIN. So click na po natin. Click nyo lang po ito, SIM registration, and then basahin nyo lang po kung ano yung ilalabas nya rito. So may nakalagay dito na register my Dito number, and then meron yung extend SIM validity, yung track registration request. Ang pipindutin po natin dito ay yung register my Dito number. Pagka na-click po yun, click nyo lang po yung proceed, and then may lalabas po dito na SIM Registration Act. Ito po yung nakalagay doon sa tinatawag natin na SRA o Republic Act number 11934 or Series of SIM Registration Act. Nakalagay po rito is all new and existing subscribers are required to register their SIM card to avoid deactivation. So yun po yung nakalagay sa SRA. Kailangan lahat po ng mga bagong SIM na binili natin ay kailangan po nating i-register bago nyo po gamitin. Then yung mga nakalagay po sa baba, basahin nyo na lang po siya. Yan. So after nyo pong basahin, meron pong nakalagay na guidelines dito sa baba. Basahin nyo po lahat yon. And then kapag naka-green po lahat yung mga naka-check, yung step 1, step 2, at step 3, and then i-click na po ninyo yung start registration. Sa next page naman po, nakalagay po rito yung mga pipindutin po natin. So may nakalagay dito, Filipino individual, Filipino minor, foreigner with tourist visa, foreigners holding non-tourist visa, tsaka yung juridical entity. So hindi na po natin anin yung mga nasa baba. Ang kiklik lang po natin dito is yung Filipino individual. Ayan. Lalabas po kasi dito yung aking number na naka-register na. So ano pong next na gagawin natin? May nakalagay po dito sa may mismong baba na nakalagay, no, I'd like to register another SIM. So ito po ang i-click natin
para ma-register natin yung bagong biling dito SIM. Click po natin. Yan. May nakalagay na po rito na ilalagay po natin dito, i-input po natin yung cellphone number. Nakalagay po dito. Kayo na po yung mag-i-input kung ano po yung number. O kaya kung gusto nyo po ng mas mabilis na process, meron po dito yung scanner. Scan nyo na lang po yung itong nasa gilid, click nyo po yung scanner at i-scan nyo po yung barcode doon sa likod. So click nyo lang po rito at may lalabas na scanner. Yan. So may scanner na po yan. Yan, pagka lumabas na po yung number, click po natin yung verify. Yan. Magbibigay po kasi siya ng one-time PIN. Then kapag nakapagbigay na po siya ng one-time PIN, pupunta na po kayo doon sa dapat nyong i-fill up. I-click nyo lang po yung binigay na one-time PIN. So i-input nyo po rito. So click nyo lang po yung submit. Yan. So kapag may lumabas na verified, click nyo lang po yung proceed. Yan. Ito na po yung magiging last part. So ito na po. Ilalagay nyo po rito kung ano yung gusto nyong ID. Yan. So kasi sa akin, mayroon akong driver's license. Ang inilagay ko po ay driver's license. Click lang po nyo yung driver's license. So kung ano naman po yung meron po kayo dyan, nakalagay po rito, pwede naman po. Pero pinaka valid po kasi itong mga nasa unahan. Yung passport, yung Philippine National ID, yung SSS or UMID, tsaka yung driver's license. Then tapos nakalagay po rito yung upload your driver's license. I-click nyo lang po rito. Yun. So kung may naka-ready na po kayong picture, tingnan nyo na lang po, i-click po ninyo yung attach a file. O kaya kung wala naman po, pwede naman pong i-picturean nyo po. Pindutin nyo lang po itong take up photo. So after po nyan, meron pong nakalagay po rito na selfie. So magsi-selfie po kayo rito. And then after that, click nyo lang po yung selfie. And after that is may review na pupunta dyan. Magkakaroon ng review kung na-fill up nyo na po lahat o kung may kulang. And then nakalagay po sa baba, and lagay nyo lang po yung proceed. May lalabas po na kulay red dito yung proceed. Pag nag-red na po yon, click nyo lang po. And then ang susunod po doon is magiging successful na naman po. Kapag lumabas na po yung ganyang notification, it means po na registered na po kayo at ready nyo na pong gamitin ang inyong dito SIM. So salamat po sa inyong panonood at sana po nakatulong. Abangan po ang ating mga susunod na videos.